What's up mga boss Lodi Amo, si Chavez na naman ulit ang inyong lingkod at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating solo cast. At ngayong gabi, gusto kong i-open na topic about sa experience ko kanina. About to sa mga different types ng client, mga iba't ibang uri ng kliyente. As a freelancer, ang linya ko kasi mostly mga digital marketing, social media management, graphic designing, video editing, SEO, campaigns, lahat, anything na ads related. Yun ang natin, ang linya natin. So kanina may client ako, ang ganda ng usapan namin sa WhatsApp, no? Hindi lang kami nagkasundo based sa budget niya tsaka based sa gusto niyang mangyari. No, hindi ko naman sinasabi na binarat niya ako, oo. Pero startup business kasi siya. So yung budget niya is sobrang tight talaga. Pero ang laki ng vision niya when it comes to business. Doon natuwa ako sa kanya kasi masyado siyang enthusiastic sa business niya. Ang business niya is mga vape, mga shisha. Gusto niya mag-open, gusto niya ng kakaiba, gusto niya yung style na international. Yung may pinakita siya sa akin, nakita niya daw sa Thailand yung itsura ng shop, yung itsura ng mga gantong klaseng vape, ganun. Hindi kami nagkasundo based sa budget niya kasi mas pinagfo-focusan niya yung importation ng product. Medyo mahal kasi mag-import ng product dito sa UAE, especially ngayon na gera at sarado ang Strait of Hormuz or pabukas sarap at as of now habang ginagawa ko itong video na to sarado siya. So mostly air freight or air cargo ang gagamitin mong courier para makapagpasok ng mga equipments mo dito. Pero yung mga vape kasi dahil dun sa parang battery content niya na hindi siya allowed sa mga air cargo, medyo nahihirapan siya. So parang doon ata naubos yung budget niya. So sa marketing, sobrang least ng gusto niyang ibigay na budget. Niladagan ko siya ng okay, ito yung budget mo, ito yung kaya kong gawin. Pero doon kami hindi nagkasundo. Gusto niya talaga gawin yung idea niya, yung vision niya, pero kapos siya sa budget. Well, sabi ko, sige, i-refer na lang kita sa mga kakilala ko na baka magkasundo kayo sa budget na gusto mo. Ginawa ko rin ng video to kanina na sinabi ko na huwag yung hayaan barating kayo ng mga client dahil may pera yan, mga negosyo yan, especially kung freelancer ka or nagdi-digital marketing ka, video editing ka at ang market mo is business. So parang business to business transaction. May pera ang mga negosyo, guys. Isa sa mga magandang platform na pag gusto niyo mag-freelance is business to business. Huwag kayong mag-business to consumer. Kung nagbi-build kayo ng portfolio at gusto niyo mag-gain ng feedbacks, mag-business to consumer kayo. Especially pagdating sa mga feedbacks dahil mas mabibigyan kayo ng feedback ng consumer, mas open sila sa pagbibigay ng feedback, tsaka mas madali silang pasayahin. Pero hindi lahat. May downside din doon na kapag nabigyan ka ng 1 star, sobrang maapektuhan na yung credibility mo as a freelancer or as a business owner. Ang gusto ko lang sa business to business kasi magkasundo kayo o hindi, maging maganda yung deal nyo o hindi, kumbaga ang feedback is mutual lang. Parang kapag hindi na siya umulit sa ibig sabihin, hindi maganda yung service mo. Kapag naging maganda yung transaction yun, natuwa siya sa service na pinoprovide mo, uulit siya or i-refer ka niya sa mga kakilala niya hanggang magkakaroon ka na ng malawak na connection, marami ka na magiging kliyente, gano'n. Hindi yun yung pa 1 star. Mostly yung mga ka-transact ko na negosyante, hindi. Wala silang panahon para magbigay sa'yo ng feedback. Basta makuha nila yung gusto nila, yun na yun. Tapos na yun. Ang tatlong klase ng client na gusto kong pag-usapan natin ngayon, simulan natin sa pinakamababa. So tatlo yan high profile, conservative, tsaka balagbag. Yun yung mga cheap, yung mga pangmasa, yun yung mga hindi ko masasabing startups, pero mostly kasi ng mga cheap clients is startup businesses. So ayun yung mga nagte-testing pa lang, ayun yung may mga sinusubukang method, ayun yung mga hindi pa alam yung gagawin, ayun yung may mga hindi pa marunong humawak ng negosyo, hindi pa marunong magpatakbo ng negosyo, hindi pa marunong mag-manage ng employee. Ayun yung mga business na delicate ang masasabi ko. Kasi pa sila sa
kung tatagos ba or sasablay. Ando sila sa ano na yun. Ando pa sila sa pa-take off pa lang. Hindi pa sila lumilipad. Kumbaga sa aeroplano, pa-take off pa lang, hindi pa sila lumilipad. Pagdating sa mga ganun, I would say, kapag imimit mo yung mga ganong clients or itatransact mo yung mga ganong clients, mahahanap mo sila mostly sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok. May mga ilan-ilan sa LinkedIn, pero ang karamihan sa kanila is sa Facebook talaga. Facebook or Instagram, depende sa country kung nasaan ka. Dito kasi bihiram Facebook, so mostly sa Instagram or sa TikTok ako nakakaharbat ng mga startup clients. Yung platform na yun, unang-una kasi nila tatanungin magkano? Bawa, boss, gusto ko magpagawa ng gantong ads sa Facebook. Gusto ko magpagawa ng gantong creatives. Magkano? Yung kagad ang tanong nila, presyo agad. Huwag kang magbibigay ng presyo mo agad. Kasi pag nagbigay ka ng presyo mo, hindi mo alam yung gusto nila ipagawa sa'yo. Baka mamaya ang dami nilang gustong ipagawa. Tapos yung presyong binigay mo pang simpleng creatives lang, pang simpleng ads lang. So lugi ka na kaagad doon. Hindi mo naman pwede ka mag-back out in the middle of the transaction kaso masisira yung credibility mo doon tsaka reputation mo. So huwag kang magbibigay ng budget. Tanungin mo kung magkano yung budget nila sa gusto nilang mangyari. That's the number one thing. Ikaw ang magtatanong. Huwag mo silang hayaang magtanong kung magkano. At huwag ka rin magbigay ng presyo. Huwag ka magbibigay ng presyo. Lagi mong tatanungin magkano po ang budget nyo. Pag tinanong na magkano ba sinisingil mo? Depende po sa gusto nyong pagawa. Ano po bang gusto nyong ipagawa? Tignan natin kung magkano yung magiging rate or range na dapat yung i-budget based sa gusto nyong mangyari. So, andun explain mo na okay, sa gantong video editing, ito yung kaya kong i-charge sa'yo. Yung gantong graphic design, ganito yung kaya kong i-charge sa'yo. Tsaka yung boosting, ganito yung kaya nating i-charge. Yun yung kapag alam mo na yung budget niya. Pero lagi mong tatanungin, magkano ba yung budget niya at ano yung gusto niya mangyari. Pagdating sa mga ganong client kasi, mga balagbag, actually hindi nila alam yung gusto nila. So, andun yung magbibigay ka ng explanation sa kanila na sensible. So, sensible explanation. Logical. Kumbaga, kailangan natin gawin to para ito yung makuha natin. Yun yung explanation mo sa kanila. Medyo marami sila magiging tanong. May mga paulit-ulit na tanong talaga. Kasi startup business yan, guys. 'Di ba? Andun sila sa point na kailangan mapanindigan nila yung negosyo na yun at hindi sila malugi. Ayun yung mga takot pang malugi, takot sa mga losses. Ayun yung mga negosyo na yun. So, yung mga galaw nila is hindi ko masasabi na maingat, pero actually careless nga sila Careless nga sila gumalaw kasi sinusunod lang nila kung ano yung napanood nila. Minsan, sinusunod lang nila kung ano yung advice sa kanila. Wala talaga silang planong malinaw. Kumbaga, go with the flow. Kung ano mangyari dito, tsaka natin gaganapan. Mostly ganun yung mga startup business na mga client na encounter ko. So, ayun. Pag ganun yung kliyente nyo, meet up place. Sige. So, yung transaction, andun na. Ang usapan nyo dyan, WhatsApp, email, phone, chat, tawag, ganun. Pero mas maganda kung imi-meet nyo sila at mapag-uusapan nyo personally. Kasi iba talaga guys kapag kausap mo personally. Mas makikita mo kung anong klase yung owner o yung nagpapatakbo ng negosyo. Malalaman mo yung karakteristik nila kung ano yung gameplay na gagawin mo. Kasi for example, nakita mo na parang scattered siya. Bawa, na-meet mo na personal. Scattered siya. Maya't maya nagtitingin ng cellphone, parang hindi niya nagigets yung sinasabi mo, medyo mahina yung IQ. Andyan yung nasa sayo kung gusto mo siyang gulangan or kung gusto mo siyang tulungan. Andun yun, nasa sayo yun. Nasa sayo kung anong gameplay mo pagdating sa ganun. Pero at least may insight ka na kung ano yung kliyente na kaharap mo, katransact mo. Pagdating sa ganyan, mostly ang meet up nyo sa mga coffee shops, mga food court,
na tahimik na food court. Sa atin kasi sa Pinas, yung mga food court sa atin maingay eh. Maingay tsaka maraming tao. So mostly pati sa Starbucks din eh, maraming tao eh. Siguro i-meet nyo sila sa mga coffee shops na hindi ganun kaingay. Mga pancake house, mga ganun. Or ano ba? Maxes siguro, ganun. Tignan nyo din kung kaya nyo silang i-treat. Pero usually pag mga ganun, mga balagbag clients, wag nyo na i-treat, ano na yung KKB madalas. So yun, meet nyo sila. In my case, dito sa UAE, minimit ko sila sa mga food courts dito tulad ng Al Rim Mall, mga food court na wala masyadong tao, tapos sa McDo lang kami bibili ng food habang nagkakape, nag-uusap. Pormahan, casual. Polo shirt, polo. Wag naman t-shirt. Though, pwede naman t-shirt pero wag ka na mag-t-shirt kasi kailangan magmukha kang professional eh. Magmukha kang professional kahit papano. Pantalon, wag kang mag-short, magpantalon ka. Ayusin mo yung smart casual na attire, no? Watch mo kahit hindi yung mamahalin, basta mag-watch ka kasi hindi tumitingin sa relo yung mga yan. Kung ano yung relo mo, wala lang sa kanila yun. Hindi sila tumitingin sa ganun. Unless hilig nila ang relo. Pero, sobrang rare nang nakatransact ko na ganun na tumitingin sila. May mga nakatransact nga ako, naka-short chinelas lang eh. Yun. Casualan lang talaga. Pag-usapan nyo kung ano yung budget niya, yun lang yung gagawin mo. No? Medyo habaan mo lang yung pasensya mo kasi marami silang tanong. Marami silang gustong ipabago along the way. Yun. Habaan mo lang yung pasensya mo. Next level is the conservative client. Ayan yung mga kliyente na may alam na sa negosyo. Alam na nila yung gusto nila. Nag-research na yan. Sobrang firm nila sa gusto nila mangyari. Sobrang, yung budget nila adjustable. Alam nila, ayan yung may mga naka-experience na nalugi, ayan yung naka-experience na ng na-scam, ayan yung naka-experience na ng iba't ibang klaseng negosyo, medyo may alam na siya sa patakbo ng negosyo. So, ang logic dyan or ang ideal path para makatransact mo yung mga ganyan tao is let them talk. Hayaan mo silang mag-explain, hayaan mo silang i-explain nila yung gusto nila. Tsaka mo na lang sila bigyan ng idea mo. Magtanong ka. Yun. Yung response mo sa kanila based sa sasabihin nila. Yung budget, again, wag ka pa rin magbibigay ng budget mo. Lagi mong tanungin yung budget nila. Or yung rate mo, rather. Wag ka magbibigay kagad ng rate mo. Tanong mo muna kung ano yung budget nila. Based sa gusto nila mangyari. Logical questioning lagi. Na parang, sir, according sa budget mo, ito yung gusto mo mangyari sa team mo, enough yan? Or adjustable pa siya? Kasi kapag sa ganitong budget, medyo kakailangan natin ng bumili ng boosting, bumili ng kunyari subscription sa ganito, gumawa ng ganyan. Though maluwag naman sila sa budget. Maluwag sila sa budget dahil alam nila sa negosyo nila mapupunta yun eh. Na-experience na nila yan guys. Alam na nila yung gusto nila. Hayaan mo lang sila magsalita. Magtanong ka lang ng logical questions. No? Sa watch, medyo tumitingin sila sa watch. Ngayon, sinasabi ko kung bakit watch. Malalaman nyo mamaya kung bakit importante ang watch kapag nakikipag-meet kayo sa client. No? Sa watch, minsan tumitingin sila. Minsan nagiging topic din. Mostly kapag mga ganyan ang nagiging rapport or usapan nyo, mga side hustle, business, mga crypto, ganun yung mga forex, mga ganun, mga iba't ibang negosyo tsaka pagkakakitaan, tsaka mga relo, sasakyan. Yan yung mga usually nagiging usapan or parang rapport kapag andun kayo, kamit mo yung mga conservative clients. Ang approach dyan, usually ginagawa ko, minimit ko sila sa mga coffee shops na decent. So, yun nga, iniiwasan namin yung mga Starbucks kasi may ingay. Mostly mga UCC, mga coffee shops na hindi masyadong kilala, wala masyadong tao, basta anywhere na decent place, na tahimik,
na hindi masyadong puntahin ng tao, yun yung pinupuntahan namin as meeting place. Pormahan mo, medyo yun, semi-business attire. Naka-Amerikana ka, pwede naman naka-polo ka, basta maayos ka, presentable ka tignan, and mabango ka, yung gupit mo, balbas bigote mo, kuko mo lalo, presentable ka. The reason why sinasabi ko na kailangan presentable ka, kasi first impressions last, guys. Pag nakita nila na parang wala namang ingat, walang finesse, kumbaga walang finesse sa katawan to, paano ako magtitiwala sa'yo? Paano ko pagkakatiwala yung pera ko sa'yo? Mukhang hindi mo kaya alagaan yung sarili mo, diba? Sa mga balagbag clients, okay lang yun, casualan lang talaga sa balagbag clients. Usually ang meet up time, especially yung yung oras ng meet up nyo kapag balagbag clients, any time of the day yan. Kadalasan yan mga tanghali, hapon, or gabi. Kasi yung iba dyan tamad gumising na maaga. Or inaasikaso nila kung ano-anong bagay sa umaga. Ang available time yan, hapon, tanghali, gabi. Ganun. Yun kadalasan ng meetup niyan. Yung mga conservative clients, ang meetup nyo niyan usually nasa 9, 10, 11 or before lunch or lunchtime. Yan, 9, 10, 11, 12, 1 or 2. Yun yung parang in between 9 a.m. to 2 p.m. yung magiging meet-up time nyo. Kasi sa umaga, may mga asikasuhin muna yan kapag medyo patay na oras na tsaka kanyan imimit. So, yun, importante din yun. Yun. Actually, madaling kadil yung mga yun. Madaling kadil ang mga conservative clients kasi alam na nila yung gusto nila. Sasakyan mo na lang. Tapos, alamin mo magkano yung budget nila. Madali yun. Yun yung pinaka madaling idil sa lahat ng pwede mo makadil. Conservative clients. May utak, may alam na yung gagawin. And the third, and isa sa mga critical, crucial, delicate talaga na masasabi ko na marami ako naging sablay before. Pero marami ako natutunan. Mga high profile clients, yung mga matataas na tao. Unang-una, hindi mo makakausap yan directly. Makakausap mo yung mga sekretary nila, mga tauhan nila through LinkedIn, Fiverr, Upwork, referrals. Hindi mo sila mahahanap sa social media. Wala sila doon. Wala doon yung mga high profile clients sa social media, mga TikTok, mga Facebook. Hindi mo mahanap yun doon. LinkedIn, Fiverr minsan, Upwork, and then referrals talaga. Yun yung magiging bridge mo para makuha mo yung mga ganong high profile clients. Ang attire mo doon, business attire. Hindi ka pwedeng polo shirt, ganon. Hindi ubra yung ganon, guys. Ang pormahan mo doon talaga naka coat and tie ka. Business attire talaga. Business attire talaga yung mo. Corporate talaga ang suot mo doon. Ang presentation mo sa kanila, simple lang. Para ka lang nag-explain sa 5-year-old na bata. Paano ba? Depende kasi. Okay, sige, simulan natin sa onset ng meetup nyo. Kunyari, may nakuha ka ng client. Na-set na yung meeting nyo. Ang meetup place nyo, hindi kayo pwedeng mag-meet sa food court. Hindi mo pwedeng i-meet sa food court yan. Hindi mo rin pwedeng i-meet up yan sa mga decent or mamahaling coffee shops, ganun. Ang meetup nyo yan, it's either magandang restaurant or hotel. Pero mostly hotel. Ang mga nakaka-transact ko ganun. Hotel talaga ang meetup place. Restaurant sa loob ng hotel or somewhere sa loob ng hotel. Ang meetup time nyo dyan, from 6 a.m. to 8. Pinaka-late na yung 9 a.m. Imi-meet ka niya mga 7 o'clock. Minsan 6:30. Ganon. 8 o'clock. Yun. Ganon sila kaaga. And remember guys, ito. Kapag ang meetup time nyo, kunyari binigyan ka niya ng oras ng 7 o'clock. 7 a.m. ang binigay sa'yo na time. Kailangan 7:30 nandun ka na. No. 6:30 nandun ka na. 30 minutes ahead of
time, ando ka na sa meet-up place. Kasi maagang dumating yung mga yan. Maagang gumising yung mga yan. Sobrang hahalaga ng mga oras na yan. Kapag yan nainip, aalisan ka yan. Maniwala kayo sa akin. Aalis yan. Walk outan ka niya. Kapag nasayangan sa pag nainip yan, nasayangan sa oras niya, hindi hayaan yung mga high profile people na sayangan mo yung oras nila. Pagka kunyari, usapan nyo 7 o'clock. Dadating yan mga 7:20, 6:20, 6:30, pinaka-late na yung 6:45. Pagka kunyari 7 o'clock wala ka, paalis na yan. Minsan nga parang 10 minutes before 7 o'clock, umaalis na sila. Basta pag nainip yan, naalis na yan. So, kailangan, andun ka. Sobrang aga mo dun. And, medyo mahahapdian ka sa menu. Kasi may mga times na bibilan mo sila ng coffee. May mga times na ititreat mo sila ng, alam mo yun, breakfast. Pero mostly hindi man sila nanghihingi. Iba pa rin yung ikaw yung kunyari high profile na tao, especially kapag minimit mo yung CEO mismo, yung owner mismo. Pagdating yan, usually yung ginagawa ko, tatawag na ako ng waiter o order na kami. Tapos sa akin yun, ako magbabayad nun. May mga times din naman na siya yung nagbabayad, sila yung nagbabayad. Depende na lang yun. Pero mag-i-insist ka pa rin na, no, it's on me. Pag sinabi nila, no, it's okay, akin na to. Hayaan mo na. 'Di ba? Syempre nakatipid ka din. Pero mostly, ako yung nag-i-insist na, sige, akin na to. Ang mga bill, kunyari coffee, hindi naman order ng steak yan eh. Huwag kayong mag-alala. Hindi order ng steak yan, hindi ka buburautin yan. Ang orderin yan lang, coffee, tsaa. Yun lang. Mga halagang 300, 400, 500 pesos. No? Ayun. Habang umorder kayo, napakadaling, ang gusto nila, straight to the point. Walang sugar coating, walang paligoy-ligoy, walang introduction, rekta na kagad tayo dun sa business. Mostly ganun kapag CEO yung kausap nyo mostly ganun sila. Ano yung kaya mong gawin? Sabi mo, boss, nakita ako, ito pa pala, aaralin nyo yung profile nila. Aaralin mo yung profile niya, aaralin mo yung history ng company niya, aaralin mo yung kailangan niya, aaralin mo yung sistema ng company niya bago ka maglatag ng presentation mo. Ang yung presentation mo siguro mga 3, 4, 5 slide lang. Ganun lang kabilis. 3, 4, 5 slides. Ano na yun? Wala yung mga mahabang i-chat GPT mo, ganun, aalisan ka niyan. May hiinip yan, aalisan ka niyan. Mababaliwala lang yung presentation mo. Straight to the point, boss. Ito yung problema ng company mo, ito yung kaya kong gawin. Okay, gusto mong kumita, gusto mong dumami pa yung client mo, ito yung nakikita kong problema, ito yung solution natin. As in, ganun lang. Straight to the point. Para ka lang nag-i-explain sa 5-year-old. Para ka nag-i-explain sa bata. Ganun lang ang gagawin mo. Ganun lang din yung kailangan nila. Hindi magbibigay ng budget yan. Tatanungin ka kung magkano ang budget mo. Kasi kaya nilang bayaran kung magkano man yung ibibigay mo. Ito yung isa sa pinakamahirap na naging struggle ko noon. Kasi ang budget niyan is name your price. Yun, name your price. Wala silang pakialam kung magkano singilin mo. Singilin mo sila ng 10,000 dirhams. Singilin mo sila ng 20,000 dirhams. Babayaran ka nila. Pero ang bayad sa'yo is upon delivering the result. So kapag sinabi ko minsan, ang budget ko dito is nasa, do you think 25,000 is too much? Sabihin nila minsan, let's see. Parang ganun. Or minsan sabihin nila, I think it's ideal. Let's see the result. Ganun yun. Ganun sila lagi. Let's see the result. Kung tama ba talaga yung hinihingi mo. Sobrang dali nila kausap guys. As minsan, bago dumating yung order nila, umaalis na sila. Parang, bawa, ang tagal dumating nung kape. Tapos na yung meeting nyo. Hindi makikipag-inuman ng kape sa makikipagkwentuhan yan. Hindi. Aalis na yan. Basta makuha niya yung gusto niya, makuha niya yung tiwala. Yun naman yung gusto niya. Katiwa-tiwala ba itong katransak ko? Dumadating yan, ito pa pala ang gusto kong i-explain sa inyo. Hindi sila pumupunta mag-isa. Laging may kasama yan. May kasamang, it's either bodyguard, may secretary, may manager, laging may kasama yan sa table.
So medyo mahahapdian ka ng pagbabayad sa mga drinks nyo. Pero yun nga, sabi ko mostly sila, hindi ka nila pagbabayarin, sa kanila yon. Lagi may kasama yan. Ang ginagawa ko, may sinasama din ako na isa na katropa ko. Kung hindi lokal, nagsasama ako ng isa pang katim ko. Tsaka ginagamitan ko sila ng pagkahapon ko. Iba kasi ang credibility ng Japanese. Alam nila na kapag Japanese ang katransact nila is katiwa-tiwala. Filipino kasi may hindi ko naman sinasabi na mababang uri ang Pinoy, pero may pagka-junky kasi ang Pinoy. Siyempre, ang bansa natin is third world country, so bibihira lang talaga yung mga mayayaman sa atin. Pagka kasi alam nila parang Filipino to, iniisip nila na hindi, gusto lang nito pumera. So, yun, ginagamitan ko sila ng Japanese card ko. Sabi ko na, yun, hapon na part Japanese ako, ganyan-ganyan. Lumaki ako sa Japan. Sa Japan, ganito yung ginawa ako before. Anything, laging puro Japan ang sinasabi ko sa kanila. May sinasama ako isang friend ko na ganoon din. Alam niya din yung gagawin niya. Na kunyari, magte-take note, siya yung magbibigay ng presentation, siya yung magte-take note ng mga usapan namin. So, kaming dalawa, kung ako, kunyari, kausap ko yung CEO, nag-usap lang kami, tapos may taga-take note nung pinag-usapan namin. At the same time, sa kanya may taga-take note ng usapan namin. Ganun ang usapan, guys, sa high table. Hindi ikaw yung iisa-isa mo yung sinusulat niya. Hindi, aalisan ka nun. Hindi ka papansinin nun. Tsaka hindi ka pwede magbigay ng konting hint ng pagka-junkie mo. Hindi ka pwede magbigay ng hint na yung usapan nyo, hindi, sobrang kung magkaroon man kayo ng rapport, ng simpleng usapan, hindi mo pwedeng sabihin yung mga hobbies mo, hindi ka rin pwede mag-open up ng mga businesses na wala kang alam. So far, wala pa akong nakakausap na rapport. Tinanong lang kung saan ako sa Japan. Parang ganun. Mostly ganun. Kamusta yung Japan? Kasi gusto niya daw magtayo ng business doon. Sabi ko, sige, tulungan kita kapag ka naisipan mo. Parang ganun. Gusto mo i-tour kita. Pakilala kita sa mga kakilala ko rin na makakatulong sa business mo. Anything about sa business niya. Yun yung mostly. Ano yung value ko para matulungan ko siya. Huwag ka magkukwento ng tungkol sa movies, mga music, ganun. Huwag kang magbibigay ng konting hint ng pagka-junkie. Aalisan ka nun. Hindi ka papansin. Mawawala ng tiwala sa yun. Iba ang high profile. Iba ang kapag ang kadil mo is high table. Kailangan kalibil mo sila. Kailangan magpapanggap ka talaga na kalibil mo sila. Na hindi ka masisilaw sa milyon. Hindi ka masisilaw sa billion. Kumbaga parang kaya kong i-handle yung malaking pera na yan. Yun yung kailangang mo doon, aura mo doon. And yun, kapag ka naman ang kausap mo, bisa kasi may mga nakakamit ako na high profile clients na hindi mismo CEO yung pumupunta. Common yan, guys, common yan. Ang pinapapunta nila ay yung mga secretary nila, mga vice president nila. Ang ginagawa kong approach doon, mas madali yun. Kasi ang gagawin ko lang is i-explain ko kung ano yung magugustuhan ng boss niya. Parang, ito yung ilalatag ko. Sa tingin mo magugustuhan to ng boss mo. Sa tingin mo magugustuhan to ng boss mo. Walang pakialam sa kumpanya yun, guys. Yung mga sekretary, yung mga VP, mga ganun. Ang main lagi nila, ang mindset nila, paano matutuwa yung boss ko? Paano matutuwa yung CEO sa mga pinaggagawa ko? Walang pakialam sa kumpanya yan. Though meron naman, pero hindi ganun yung puso nila wala sa kumpanya. Yung puso nila nasa posisyon nila. Kailangan ma-impress ko si boss para ma-maintain ko yung ganitong position. Yun, mas madali yun kung ang katransact mo mga vice president, mga director, ganun. Kesa yung mismong CEO, lalo kapag high profile talaga, guys. Iba mga high profile. Yung mga dito, mga lokal, yung mga UK na nationals, mga Canadian, ibang nyo. Tsaka less talk. Less talk talaga. Ang ginagawa ko less talk. Nahayaan kong parang talaga, ka-level ko sila. Ganun, parang okay, what do you want? What do you want to happen with your company? What is your vision? Yun talaga, as in, isang tanong, isang sagot. Tapos yung sagutan namin lang, pa isa-isang sentence lang.
isa, dalawang sentence lang. Mostly close-ended. Ganun lang. Sobrang simple lang. Hindi ka pag-aaksayahan kasi ng oras nun. Hindi ka pag-aaksayahan ng oras nun. Kung ano yung binigay niya sa yung time, yun lang yun. So, sulitin mo na. And after naman ng meeting yun na yun, the rest ng transaction nyo, yung secretary niya na makakausap mo. The rest ng mga gusto mo mangyari, deliverables mo, yung secretary, vice president na yung gagawa. Hindi kanya kukulitin lagi. At hindi mo rin siya makakausap lagi na, "Uy boss, ito yung ginawa ko, gusto mo ba?" Hindi, ang kausap mo secretary, ang kausap mo yung manager, ang kausap mo ibang tao. So, ayun. Pero pagdating sa meeting, unang-una pala, ito na, kung bakit watch. Ang mga high profile, ano yan? Unang tingin sa'yo, judgmental yan. Kalebek, ano ka ba? Kauri ko ba tong kausap ko? Trustworthy din ba to? Mag-a-aksaya ba ako ng oras dito? Pagka nakita nila, pormahan mo nakapolo ka lang. Yung relo mo Casio or Seiko, mga ganon. Maaamoy nila yan na parang okay, junkie to. Ano to? Gusto lang nito pumera. Masisilaw to sa malaking pera. So, hindi ko sure kung dapat ko bang pagkatiwalaan tong taon to. So, ayun. Doon pa lang medyo may hesitation na sila sa pagdi-deal, pagko-close ng deal sa'yo. Pero pag nakita nila na naka-business attire ka na, pinaghandaan mo talaga, nakita nila yung relo mo, "Uy, Breitling yung relo nito. Uy, AP yung relo nito. Cartier yung relo nito." Ibig sabihin, capable siyang bumili niyan. May mga nakatransact na to na kumbaga, kauri ko to. Kumbaga, hindi masisilaw sa pera to. May pera to. May pera to, alam nito yung ginagawa nito. Yun. Kaya importante ang relo, guys. Depende sa minimit kong client yung relo na sinusuot ko. Kapag high profile, ayan. Mga Breitling, mga AP, Rolex kasi, oo. Rolex, pero wala akong Rolex Wala akong Rolex. Hindi ako bumili ng Rolex. Yun. Usually AP, Cartier, Breitling. Yun lang naman yung mga high-end ko na meron ako. Yun lang naman yung sinusuot. Tsaka sinusuot ko lang yung kapag mga special occasion. Tsaka kapag nakikipag-meet ako sa mga high-profile clients. Nakikita nila yun, naaamoy nila kung ka-level mo ba sila o hindi. Yun yung mali ko kasi dati. Nung naka-jackpot ako ng, hindi naman totally high profile, semi-high profile. Feeling ko na-judge ako sa watch ko, sa damit ko. Tapos hindi natuloy yung deal. Tsaka yung mga pinagsasasabi ko, ako lang pumunta mag-isa, wala akong kasama, wala akong parang secretary ko kuno, wala akong manager ko kuno. Parang hindi sila naniwala. Do kaya ko naman gawin yung gusto nilang gawin. Napakadali lang nung gusto nilang mangyari. Pero hindi ko na-close yung deal. Kasi hindi dahil wala silang pambayad, pero hindi sila nagtiwala. So, ayun. Yun lang ang masasabi ko. Pwede nyo tong totoo lang, fake it till you make it. Basta maamoy lang nila nakauri mo sila. Alam mo lang yung sasabihin mo, alam mo yung gagawin mo. Yun. Yun talagang pinakapaldo. Yun yung pinakamasarap na bayad sa lahat ng bayad mo. Ramdam mo talagang binayaran yung yung effort mo. Ano talaga yun? Bakasyon kalahating taon. Masasabi ko. No? Bakasyon kalahating taon. Maka-jackpot ka lang ng isang ganun. Bakasyon ka kalahating taon. Imagine, nagagawa mo siya ng araw-araw. Or nagagawa mo siya ng once a month. 'Di ba? Yun yung magagawa ng freedom sa'yo. Yun yung sinabi ko sa mga ibang video ko na ang basihan ng wealth talaga is yung freedom. At saka na natin pag-uusapan yan. At dito muna tayo sa tatlong klase ng kliyente, no? So, number 1, yun yung mga balagbag, yun yung mga startups, yun yung mga nagsisimula pa lang, yun yung mga medyo mahirap kausap. Pangalawa, conservative. Pinakamadaling kausap sa lahat dahil alam na nila yung gagawin nila. I-explain mo na lang, tatanungin mo na lang kung ano yung gusto nila mangyari. Pangatlo, mahirap na madali. Mahirap lang sa una kapag hindi mo alam gagawin mo. Pero pinakamasarap magbayad to. Yung high profile. Yung mga nasa high table.
Masarap magbayad to guys, maniwala kayo sa akin. Once na makatikim kayo ng ganito, hahanapin nyo to. Hahanapin nyo yung ganito. No? So, yun. Nasasabi ko mag-invest kayo. Pwede naman kayong bumili ng kahit mga mumurahing, business attire. Hindi naman yung kamahalan. Hindi nyo pa kailangan. Hindi naman titignan ng kliyente nyo kung anong brand yan eh. Yung relo nyo na may mga copy naman, may mga replica naman, okay na yun. Okay na yun. Basta magmukha ka lang presentable. Tapos hanap ka ng 1 o 2 tao na pwede mong isama during the meeting. And then dapat alam mo yung sasabihin mo. Manood kayo. May mga tutorials dyan kung paano makipag-usap sa mga high profile na tao. Maganda na aral kayo pagdating sa ganyan. Kasi bihira yung ganun. Tsaka masarap sila magbayad. So kapag nakakuha ka na ng isa, huwag mo nang pakawalan. No? Huwag mo nang pakawalan. Yun na yun. Tatagos ka na dun. Sa isang bayaran na yun, tatagos ka ng 6 na buwan. Nang wala kang ginagawang trabaho, namumuhay ka na masarap for 6 months. Yun lang yung masasabi ko na depende sa gastos mo pero yun yung masasabi ko. Mamumuhay ka na masarap for 6 months nang hindi ka nagtatrabaho. Makakuha ka lang ng high profile client. So yun lang guys, no? Sana nakatulong to sa inyo, especially sa mga nagfi-freelance dyan na mga tropa natin, no? Tuloy-tuloy lang, mag-aral lang kayo, i-enhance nyo yung skills nyo, galingan nyo, mag-aral kayo ng makabagong sistema. Huwag kayo mag-stick sa traditional method dahil araw-araw nag-i-innovate, araw-araw may mga bagong nangyayari. So kailangan yung sumabay at pakishare na rin to sa mga tropa natin na sa tingin nyo na makaka-relate sa ganitong topic. At si Chavez nga pala, sa susunod pag-usapan natin kung ano ba yung mga skills na pwede mong aralin para makakuha ka ng good paying client. Tsaka ano ba yung benefit nun. Kasi freedom talaga ang mabibigay sa'yo nun guys. Isipin mo may pera ka, 6 na buwan kang walang ginagawa. Sarap, 'di ba? Pabakasyon ka lang, punta ka lang sa dagat, punta ka sa ganto, punta ka sa ganyan, talong ka ng gantong bansa, punta ka sa gantong bansa, pag naumay ka, kakain ka lang ng noodles. What a life, 'di ba? So, hindi mo siya kailangan pagpaguran. Ito na yung makabagong sistema ngayon, guys. Work smart, earn good, enjoy the life. So, si Chavez ulit. See you sa mga susunod na videos natin.